Hi mga kasari! Isang magandang araw sa ating lahat. So, for today's video, pag-uusapan pala natin kung gaano ba kasaya, kahirap ang buhay ng pagiging negosyante or may ari ng sari-sari store. So, this is just my own opinion, no? Based lang sa aking na-experience. So, hindi tayo araw-araw Pasko nga ingit sa kaalaman ng lahat na ang saya-saya ng buhay ng pagiging negosyante, maraming pera, pero hindi nila alam tibayan lang talaga ng loob. Kasi doon darating, lalo pa yung baguhan ka pa lang, darating sa buhay natin yung ang dami talagang pagsubok. So, nasa sayo lang kung malampasan mo yung pagsubok ngayon. Sa amin kasi, bago pa lang din kami nagsisimula sa larangan ng negosyo, yung darating talaga sa point ng buhay mo na parang gusto mo na mag-give up kasi ang hirap talaga. Pero yung iniisip ng iba, ang yaman-yaman mo na kasi ganito, ganyan ka. Pero hindi nila alam, kahit naman tayo nung hindi pa tayo nakapasok sa ganitong klaseng negosyo, yung iniisip natin, wow, ang daming pera na pagiging negosyante, no? So, hindi pala ganun, no? So, ano lang pala, tibayan ng loob kasi may times talaga na matumal, may times din na, anong tawag ito, maganda-ganda yung kita, pero hindi pa rin masasabi na ganun na talaga kaangat, no? Kasi syempre wala naman sigurong taong nagsisimula pa lang na umaangat ng diretsahan na lang, no? Pera na lang kung may mga limpak-limpak na mga blessing at saka mga ano pa dyan, no? Pero ganun talaga ang buhay, laban lang kasi mahirap kasi pag sinimulan mo na tapos hindi mo tatapusin, sayang din naman yung effort mo at saka yung mga pinundar mo, no? Yung mga pinut up mo ng mga pera. Ganun talaga. At saka kung gusto mong magnegosyo ng sari-sari store, dapat tanungin mo muna sa sarili mo kung kaya mo ba yung mga pagsubok kasi hindi natin alam, maybe someday marami naman nagiging successful, no? So, someday baka isa din tayong magiging ganun, kaya laban lang talaga. Wag yung, kasi darating talaga yun, no? Totoo lang talaga itong sinasabi ko, yung darating sa buhay, yung panghinaan na kayo ng loob, yung susurrender na kayo. So, siguro mga first 6 months or 1 year, doon mo pa siguro masasabing lumalago ka na. Pero kahit pa paano, sa pang-araw-araw mo na pagnenegosyo, makikita mo naman din yung progress. Pero hindi naman ganun kadali yung progress. Siyempre, lahat ng bagay pagdaanan talaga sa butas ng karayom. Kasi masarap naman tanggapin yung, fulfillment kung pinagdaanan mo talaga sa hirap, no? So, doon talaga pumapasok yung stress kasi ay stress pa, paano mo i-handle yung pag-roll mo ng pera, lalo pat yung benta mo ay sometimes matumal. So, ganun talaga. So, continue lang kasi someday makakamit din natin yung gusto nating laban lang. So, ganun lang, no? So, sa mga magsisimula pa lang, ganun talaga, no? Reality lang to, no? Hindi ko kayo tinatakot or ano lang to, just a reminder. Kasi hindi naman lahat pumapasok sa negosyo nagiging successful at hindi din lahat sumusuko. So, doon lang talaga tayo sa positive side, no? Kahit na nagkanda, hirap-hirap na tayo sa buhay, sige lang. Malay natin, someday magiging successful din tayo. Kasi lahat din naman ng mga successful business owner, yung mga malaking business owner, like kung malalaman nyo yung history ng yung mga ibang malaki na galing din sila saan, nagsimula din sila sa so how many years din sila nag-struggle and then later on, umangat na sila sa buhay. At saka, syempre, lang talaga, important dyan, dasal na sana pagpalain tayo ni Lord, na sana more blessings to come at sana lalago yung negosyo natin. So, yun lang naman. So, thank you for watching and see you sa ating next video. Bye-bye. Have a great day.